Magsisimula ang ating bagong kwento kung saan ipinakita sa eksena ang isang nayon na nagmimistulang impyerno dahil nasakop na ito ng malaking apoy na kagagawa ng mga demonyo na sumalakay sa buong nayon. At dito ay mayroong tatlong lobo na nanlilisik ang kanilang mga mata na tila ba mayroon silang isang nilalang na kanilang tinitingnan sa kanilang harapan. Ang kanila palang tinitingnan sa kanilang harapan ay itong magandang babae na sabay-sabay na inatake nitong tatlong mga lobo. Pero wala naman imik itong magandang babae bagkus kampante lang niyang tinitingnan ang mga lobo na papasugod na sa kanya. At sa isang galaw lang ng kanyang isang kamay ay lumikha ito sa kanyang buong paligid ng malakas na hangin na nagdulot upang tumilapon ang lobo na umatake sa kanya. Nakaramdam naman ng matinding takot itong isang lalaki nang bigla na lang tumilapon kung saan ang kanyang kinaroroonan ng isang lobo na agad na nawala ng buhay dulot ng ginawa sa kanya ng magandang babae. Kasabay nito ay lumapag kung saan naroroon ang lalaki ang magandang babae. Sa biglaan na paglapit ng magandang babae sa lalaki ay masyadong nagulat itong lalaki na kanya pa sanang tanungin ang magandang babae kung ano ang kanyang pagkakilanlan. Pero hindi natuloy ang kanyang katanungan dahil bigla na lang nagsalita sa kanya itong magandang babae. Ayon pa sa kanya ng magandang babae na halatang masyadong nag-alala sa mga sinapit ng mga nakatira sa buong nayon, na hindi raw niya inaasahan na itong maliit na ordinaryong nayon na ito ay sasalakayin ng mga demonyong lobo. Sinabi din niya habang hindi maalis ang kanyang tingin sa walang buhay na mga katawan ng mga tao na nakatira sa nayon. Nakawawa raw ang mga sinapit ng mga walang kalaban laban na mortal sa kamay ng mga demonyo. Ngunit masyadong nagtataka itong magandang babae nang kanyang nakita ang reaksyon nitong kanyang kausap na lalaki. Dahil bigla na lang nanlaki ang mga mata nito na tila ba mayroon itong naalala, sabay nagtataka siya na kanyang tinanong ang magandang babae na kung bakit hindi pa raw siya patay. At seryoso pa niyang tinanong ang magandang babae habang pinapawisan na kung nasaan raw ba siya na lugar ngayon. At mas lalong nagulat ang magandang babae dahil bakit alam ng lalaki ang kanyang pangalan at basta-basta lang niya na binanggit ang kanyang pangalan na wala man lang paggalang. At mas lalong nagulat ang magandang babae dahil tuwang-tuwa itong lalaki na kanyang binanggit ang pangalan ng magandang babae na si Hanyan, na kanya itong tinanong kung bakit raw ba ito nandito, pumunta ba ito dito upang kanya lang siyang iligtas. Namumula naman ang mukha ni Hanyan na bahagyang pinapawisan na kanyang tinanong ang lalaki na kung bakit raw niya alam ang kanyang pangalan, at pakiusap bitawan na niya ang kanyang mga kamay dahil hindi niya alam kung saan niya nalaman ang kanyang pagkakilanlan. Pero mas lalong nagulantang si Hanyan na nanlaki ang kanyang mga mata dahil walang alinlangan ang ating pangunahin na tauhan na kanya siyang niyakap, at nakaramdam ng inis si Hanyan dahil sinabi pa sa kanya ng ating pangunahin na tauhan na huwag na din daw itong mag-alala dahil hindi na raw siya magiging malandi sa ibang mga babae dahil simula ngayon ay masaya na silang magkasama pang habang buhay. Ngunit napatigil naman sa kanyang pagsasalita itong ating pangunahin na tauhan na nagtataka na kanyang tinanong ang inis na si Hanyan na kung bakit pakiramdam niya na parang siya ay nanginginig. Sa nangyari ay makikita si Hanyan na nandidilim ang kanyang mukha na kanyang sinampal ng pagkalakas-lakas itong ating pangunahin na tauhan. Gulat naman ang ating bida na kanyang tinanong si Hanyan na kung balak raw ba niya na kanyang patayin ang kanyang asawa. Matapos doon ay makikita ang ating bida na ito ay tumilapon ng pagkalakas-lakas sa malaking bato at ito ay nagdulot upang siya ay napabulwak ng dugo na kanyang tinamo ang malaking pinsala sa kanyang buong katawan. Nang nakita ng isang batang lalaki ang masalimuot na nangyari sa ating bida ay dali-dali itong tumakbo upang kanyang pigilan si Hanyan sa kanyang gagawin sa ating pangunahin na tauhan. Sabay dali-dali siyang lumapit kung nasaan nakahandusay ang ating bida na kanyang binanggit ang pangalan nito na si Xiaofeng, sambit pa niya kay Xiaofeng na gumising raw ito at humingi ng paumanhin sa magandang babae. Habang dahan-dahan na nawala ng malay si Xiao Yifeng ay kanyang tinitingnan ang lalaki na humingi ng paumanhin kay Hanyan sa ginawa sa kanya ng ating bida, at nasabi na lang ng ating bida sa kanyang sarili na kakaiba raw itong mga nangyari, dahil itong Xiao Village ay nawasak na matagal na panahon na ang nakalipas. Maaari bang siya ay bumalik sa kanyang nakaraan? At sa kanyang nakaraan noong siya ay papaalis upang kanyang iwanan ang kanyang asawa ay naalala niya noon na tinawag ng kanyang asawa ang kanyang pangalan. At ito ay umiiyak na masyadong nag-alala sa kanyang paglisan, sa huling sandali na nagkita sila ng kanyang asawa ay niyakap siya ng mahigpit ng kanyang asawa na nagsaad sa kanya na ipapangako raw niya sa kanya na siya ay babalik sa kanyang piling ng ligtas. Dahil hindi niya gusto na mag-alala sa kanya ang kanyang asawa sa kanyang paglisan, ay nag-iwan siya noon ng pangako sa kanyang asawa na siya raw ay babalik ng ligtas at magsasama silang dalawa ng panghabang buhay.
Pero sa kasamaan na palad siya ay nalagay sa alanganin noong kanyang nilabanan ang hukbo ng 7 makapangyarihang prinsipe ng mga demonyo ng kamatayan, at sa bandang huli ay ang kanya nalang magagawa ay ngumiti dahil batid niya na doon na talaga magwawakas ang kanyang buhay, kung kaya kanyang napagpasyahan na kanya nalang pasabugin ang kanyang sarili sa gitna ng mga maraming hukbo ng mga demonyo. Pinakita naman sa eksena ang nasa himpapawid na kasing laki ng isang gusali na flying ship na pinapalibutan ng mga ulap sa buong paligid. Dito makikita na kagigising pa lang ni Xiao Yifeng at kanyang sinisigaw ang pangalan ni Han Yan, pero nang kanyang pagtingin sa kanyang buong paligid ay labis siya na nagtataka na napapatanong sa kanyang sarili na kung nasaan na raw ba siya na lugar. Sabay kanyang tiningnan ang kanyang mga kamay na kanyang nasabi na kung hindi raw ba ito panaginip ngayon bakit hindi pa raw siya namatay. Habang abala pa siya sa pag-iisip kung ano talaga ang nangyari sa kanya ay natuon naman ang kanyang pansin sa tapat ng pintuan ng silid dahil mayroong biglaan na nagsalita. Ang tumawag pala sa pansin ni Xiao Yifeng ay itong magandang babae, sinabi pa niya sa ating pangunahin na tauhan na sa wakas nagising na siya, pakiusap sundan niya siya dahil ang kanilang palace master ay gusto siyang makita. Nabigla naman itong babae na kanyang tinitingnan ng ating bida dahil nagtanong sa kanya si Xiao Yifeng na kung maaari raw ba niyang malaman kung nasaan siya ngayon. Sinabi naman sa kanya nitong babae na sila raw ay pupunta sa flying ship para sila ay dalhin doon sa Wentian sect, kaya magmadali na siya dahil hinihintay na siya ng kanilang palace master, at tuluyan na nga na naglakad si Xiao Yifeng upang kanyang puntahan ang kanyang dating asawa sa kanyang nakaraan na buhay. Habang siya ay naglalakad at tumingin-tingin sa kanyang buong paligid ay dito kanyang napagtanto na totoo raw na bumalik siya sa kanyang nakaraan noong panahon na ni-rescue siya ni Han Yan, at nang papasok na sa pintuan si Xiao Yifeng ay kanya naman nasabi na naging asawa raw niya si Han Yan pagdating ng panahon pero sa kanyang kasalukuyan na panahon ngayon ay hindi pa siya kilala ni Han Yan. Ngunit nagulantang naman si Xiao Yifeng na nakaramdam ng matinding takot dahil mayroong sumigaw sa kanya na magbigay raw ito ng respeto. Hindi ba niya alam kung paano isarado ang pintuan matapos siyang pumasok sa kanyang silid? Tanong pa ng nagsasalita na kung ang kanya raw bang pangalan ay Xiao Yifeng, ang nagsasalita pala ay itong maladyosa na kagandahan na si Han Yan. Siya ay nanggaling sa Wentian sect sa Maayan Realm, ang kanyang buong pangalan ay si Lady Guang Han, si Han Yan ay isang diwata ng kanilang sect, siya ay malamig at mapagmataas tulad ng yelo, pero kahit na ganoon siya ay dalisay at walang kapintasan na babaeng cultivator sa mundo ng cultivation. Hindi mabilang ang mga lalaki na hindi maiwasan na magkagusto sa kanya sa isa lang nila na tingin, pero ni isa sa mga lalaki na yun ay walang pakialam si Han Yan. Ngunit sa paglipas ng maraming taon kahit ang tunay niya na pangalan ay lihim pa rin sa karamihan, makita lang ng mga kalalakihan ang kagandahan ni Han Yan ay parang mamatay na sila sa sobrang ganda ng Diyosa na kanilang nakita. At dito seryoso na tinanong ni Han Yan si Xiao Yifeng na kung bakit raw niya nalaman ang kanyang pangalan, kaya raw niya siya pinatawag dito dahil masyado siyang curious sa kanya. Sinabi naman sa kanya ni Xiao Yifeng na ang kanya raw ipapaliwanag ngayon ay alam niya na hindi ito kapani-paniwala pero sana kanya siyang pagkatiwalaan. Ayon pa ni Xiao Yifeng kay Han Yan na siya raw ay nanggaling sa hinaharap at ang rason kung bakit alam niya ang kanyang pangalan dahil siya ang kanyang asawa. Sa mga sinabi ni Xiao Yifeng ay masyadong nainis si Han Yan, sambit pa niya kay Xiao Yifeng na bibigyan pa raw niya siya ng isa pang pagkakataon para sabihin kung ano talaga ang katotohanan bakit alam niya ang kanyang pangalan. Nang dahil nagalit na si Han Yan sa mga paliwanag ni Xiao Yifeng na walang kabuluhan ay napamura na lang itong ating bida sa kanyang isip-isip dahil paano raw ba niya ito ipapaliwanag sa kanyang asawa kapag nagagalit na siya ng ganito. At seryosong iginiit ni Xiao Yifeng kay Han Yan na siya talaga ang kanyang asawa. Hindi siya nagsisinungaling sa kanya. Halos gusto nang pumatay ng tao si Han Yan sa sobrang inis na nagpapalabas ng aura sa kanyang katawan dahil sinabi pa sa kanya nitong si Xiao Yifeng na ang paborito raw ni Han Yan ay saging, at ayaw na ayaw din daw niya sa mga ahas. Noong siya pa raw ay isang mortal ay kinagat siya ng isang aso, at saka ang kanya raw palayaw ay Yan Yan. Ang ganoon raw na palayaw ay nakuha galing sa isang manghuhula na kinuha ng kanyang ama. Ngunit napatigil sa pagpapaliwanag si Xiao Yifeng dahil hindi na makatiis itong si Han Yan sa kadaldalan nitong ating bida at kanya itong pinapatahimik, na kanyang inatake si Xiao Yifeng gamit ang kanyang aura. Sinabi pa ni Han Yan sa kanyang asawa na sa kanya raw pag-imbestiga ngayon kanyang nakumpirma na siya ay tunay na spy na pinadala ng demonic sect. Tanong pa niya kay Xiao Yifeng na may seryosong tono na sabihin raw niya sa kanya ang totoo kung sino ang nagpadala sa kanya dito. Kahit nahihirapan sa paghinga ay iginiit pa rin itong si Xiao Yifeng sa kanyang asawa na siya ay talagang nagsasabi ng totoo,
At bilang patunay si Han Yan ay mayroong congenital cold ice vein sa loob ng kanyang katawan, at siya din daw ay nag-practice ng Ice Heart Technique, hindi ito ang Nine Scroll of Heavens na karaniwang teknik na tinuturo ng Heaven Sect. Sa ibinigay na impormasyon ni Xiao Yifeng patungkol sa sarili ni Han Yan ay masyadong nagtataka itong si Han Yan dahil maging ang teknik na kanyang pinag-aralan ay alam din ng lalaki na ito, na ang kanya lang master ang nakakaalam. Paano raw nailabas ang kanyang pagkakilanlan? Maaari bang ang kanyang master ang nagsabi sa kanya nito? Sabay sinabi ni Han Yan kay Xiao Yifeng na hindi raw niya inaasahan na makikita niya ang ganitong klase na lihim. Ikinumpas na nga ni Han Yan ang kanyang isang kamay na kanyang sinaad kay Xiao Yifeng na kinakailangan raw muna niyang tingnan ang loob ng kanyang isip bago niya siya patayin. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Xiao Yifeng na kanya sanang ilagan ang aura na papalapit na sa kanya na ipinalabas ni Han Yan. Pahabol pa na sabi ng ating bida sa kanyang asawa na mayroon raw siyang pulang birthmark na hugis luha sa kanyang isang hita. At dito napatigil sa pagsasalita si Xiao Yifeng dahil nakatutok na sa kanyang noo ang daliri ng kanyang asawa, matapos nito ay bigla na lang napaupo sa sahig itong ating bida na nakaramdam ng sakit sa kanyang puwet. At hingal na hingal ito na tumutulo ang kanyang laway na kanyang sinabi kay Han Yan na imposible naman daw na malaman din ng isang spy ang kanyang tinatagong birthmark sa kanyang hita. Ngunit nang pagtingin niya kay Han Yan ay masyado siyang nagulat na nanlaki ang kanyang mga mata, dahil pala lumabas ang maraming pawis sa mukha ni Han Yan na masyadong namumula, na kanyang tinanong kay Xiao Yifeng na ano pa raw ang kanyang nalalaman patungkol sa kanya. Pinagpag naman ni Xiao Yifeng ang kanyang damit na kanyang ipinaliwanag sa kanyang asawa na alam din daw niya na mayroon din siyang marka ng Ice Lotus sa kanyang kanang bahagi ng dibdib, nabuo ang marka na ito dahil sa kanyang pag-iinsayo ng Ice Heart Technique. Ang teknik na ito ay itinuro sa kanya ng kanyang guro, pero lingid sa kanyang kaalaman ito pala ay isang furnace technique. At napakagat na lang sa kanyang labi itong si Han Yan dahil sinabi din sa kanya ni Xiao Yifeng na kung mawawala raw ang kanyang virginity habang nagsasanay ng teknik na ito ay malilipat ang kanyang kapangyarihan sa ibang tao. Dagdag pa sa kanya ni Xiao Yifeng habang dahan-dahan na naglakad sa kanyang asawa, na siya raw ay maswerte dahil kanyang nalaman ang panluloko ng kanyang master, kaya palihim niyang pinatay ang kanyang master, at kanya itong tinakpan na aksidente lang ang nangyari. Kaya ito ang naging daan ng kasalukuyan na Palace Master upang kanyang makuha ang ganitong posisyon, at ang katotohanan siya ang kanyang asawa sa hinaharap. Sa nalaman ni Han Yan ay masyado siyang nagulantang na hindi na makagalaw sa mga ibinigay na impormasyon ng ating bida sa kanyang kasalukuyan na sitwasyon. Makikita sa mga mata nito na ito ay nahihiya na para bang mayroong gustong sabihin kay Xiao Yifeng. Sabay kanyang tinanong ang ating bida na maliban daw sa kanyang mga nalaman sa kanyang sarili ano pa raw ba ang iba niyang mga nalalaman, imposible naman daw na mayroon pang ibang nakakaalam nitong kanyang pinaliwanag sa kanya ngayon. Habang seryoso na nakatingin si Xiao Yifeng sa kanyang asawa ay tinanong siya nito na kanya raw nabanggit na siya ay nanggaling sa hinaharap, ipaliwanag raw niya sa kanya kung ano ang nangyari sa kanyang sarili sa hinaharap. Sa katanungan ni Han Yan ay napabuntong hininga si Xiao Yifeng upang kanyang ipapaliwanag kung ano talaga ang mga nangyari kay Han Yan. Paliwanag pa ni Xiao Yifeng kay Han Yan na ang kanila raw hinaharap ay isang magulong panahon na hindi pa nakikita ng libu-libong taon. Mula ngayon 50 taon pagkatapos, magsisimula ang bagong digmaan laban sa mga matutuwid at mga masama, ang banal na lupain ay masasakop ng mga apoy, ang 4 na palasyo ng Heaven Sect ay mawawasak, ang Red Sun Sect ay nagtraidor at sumali sa Demon Sect, ang Luobok Sect ay isa lang pangalan, at ang 2 dakilang monghe na walang hugis na templo ay parehas din na namatay. At siya daw na si Xiao Yifeng ay pinaratangan ng isang traidor ng Heaven Sect, dahil sa paratang na yun siya ay tumakas sa mundong ito na bitbit ang paratang na isang mamamatay tao, ngunit sa hindi inaasahan na kanyang masalimuot na nangyari ay nakita niya si Han Yan at naging kanyang asawa. Matapos doon ay kanilang napagpasyahan dalawa na iwanan na lang ang lahat at sila ay magretiro na magkasama, at hindi na nila alalahanin ang mga nangyayari sa mundo. Ngunit sa hindi inaasahan mayroon silang nakilala na isang nakatagong kaaway sa kanilang pintuan, sa kaganapan na yun ay nakipaglaban siya sa hukbo ng mga kalaban. Sabay hinawakan ni Xiao Yifeng ang kamay ni Han Yan dahil matapos daw doon siya ay nagbuwis ng buhay laban sa kanyang kaaway. Inaakala raw talaga niya sa panahon na yon na hindi na niya makikita pang muli si Han Yan, pero hindi raw niya inaasahan ang kanyang iminulat ang kanyang mga mata, siya raw ay bumalik sa kanyang nakaraan sa panahon na iniligtas siya ni Han Yan. Sa biglaan na paglapit ni Xiao Yifeng kay Han Yan ay hindi na alam ni Han Yan ang kanyang gagawin na nakaramdam ng matinding hiya. Malumanay pang sinabi ni Xiao Yifeng sa kanyang asawa na muli na naman daw silang dalawa na nagkita,
Ang pangyayari raw na ito ay biyaya ng kalangitan para sa kanilang dalawa. Hindi naman makapagsalita itong si Hanyan na masyadong namumula ang kanyang mukha sa panlalambing sa kanya nitong tao na ngayon pa lang niya nakilala. Samantala nagtanong naman itong isang babae sa kanyang kasama, na halos dumating na daw sila sa sekta, bakit hindi pa daw lumabas ang lalaki dito? Nagtataka daw siya kung ano ba ang negosyo na tinalakay ng kanilang sect master sa lalaki na yun. Sambit naman itong babae na naghatid kanina sa ating bida na marahil mayroon lang daw iilang mga katanungan ang kanilang sect master na hindi na nila kinakailangan na malaman. Dagdag pa niya na alam naman daw nila kung ano ang ugali ng kanilang sect master pagdating sa mga lalaki. Pero sa loob naman ng silid ni Hanyan ay makikita si Xiao Yifeng na mayroong ginuguhit sa papel habang pinapanood ng kanyang asawa. Habang nakatingin si Hanyan sa ginagawa ni Xiao Yifeng ay kanya itong tinanong na kung ito raw ba ang kanyang nabanggit kanina na ang pinahusay na pamamaraan. Naagad naman na pinasangayunan ni Xiao Yifeng ang katanungan sa kanya ni Hanyan dahil itong awit na Yelong Puso ay 3 taon nilang dalawa na pinag-aralan. Nang dahan-dahan na lumapit si Hanyan kay Xiao Yifeng ay nagsaad siya kay Xiao Yifeng na ang karamihan sa daanan ng meridian nito ay para lamang sa mayroong malamig na daluyan, hindi ito bagay na pagsikapan ng mga ordinaryong tao. Tugon naman sa kanya ni Xiao Yifeng habang namumula ang kanyang mukha na lumabas ang maraming pawis na talagang matalino raw talaga ang kanyang asawa dahil ginawa ang teknik na ito para lamang sa kanya. At nakaramdam ng pagkakilig itong si Hanyan kay Xiao Yifeng nang binanggit ni Xiao Yifeng na itong teknik raw na ito ay hindi lang mas malakas at hindi din ito isang dual cultivation technique, sa ganito raw na pamamaraan ng kanilang buhay noon bilang mag-asawa ay hindi nila pinapayagan na masisira ang kanyang cultivation. At hindi na nga makatiis si Hanyan dahil kanyang sinigawan si Xiao Yifeng na nakaramdam ng matinding hiya na kung ano raw ba ang kanyang pinagsasabi na ang kanyang asawa. Bagaman siya raw ay nagmula sa hinaharap, paano naman daw niya malalaman na ang Hanyan na kanyang kilala noon ay pareho ang personalidad sa kanyang kasalukuyan ngayon. Dagdag pa niya habang namumula ang kanyang mukha na tama, ang kanyang kilala sa hinaharap na Hanyan ay baka nanggaling sa ibang mundo, hindi siya ang kanyang nakilala. Sa isip-isip naman ni Xiao Yifeng habang kanyang tinitingnan si Hanyan na nagpapalusot, na kahit sa kanya raw nakaraan na buhay ay si Hanyan lang din ang nag-iisip patungkol sa parallel world. Malaki raw talaga ang kanyang utak pagdating sa usaping ganito. Nang natapos na sa pagsulat ng teknik si Xiao Yifeng ay kanyang sinaad kay Hanyan na tama daw ang kanyang mga sinabi na hindi talaga sila mag-asawa ngayon. Sa sinabi ni Xiao Yifeng ay nagtataka si Hanyan kung bakit biglang nagbago ang iniisip nitong si Xiao Yifeng, pero mas lalo siyang nagulat na nakaramdam ng inis dahil sinaad sa kanya ni Xiao Yifeng na inihanda raw niya ang teknik na ito para sa kanyang asawa pero sa kanilang relasyon ngayon ay hindi naman sila mag-asawa kaya hindi niya ito ibibigay sa iba. At natatawa pa na iniinis ni Xiao Yifeng si Hanyan na kung ano raw ba ang kanyang problema. Hindi naman daw niya siguro binabalak na kanyang sapilitan na kunin itong token na kanyang gawa para sa kanyang asawa. Sabay tumalikod si Hanyan na inis na kanyang sinabihan si Xiao Yifeng na sino naman daw ang may gusto sa ganoon na teknik, gagawa daw siya ng teknik para sa kanyang sarili. Sa biglaan na pagtalikod ni Hanyan ay malambing naman siyang tinawag ni Xiao Yifeng na nagbibiro lang naman daw siya, pwede naman niya itong ibigay sa kanya. Sa sinabi ni Xiao Yifeng ay huminto sa paglalakad si Hanyan na kanyang iniisip na kung ano raw ba ang kondisyon ng lalaki na ito para kanyang ibigay sa kanya ang teknik. Sabay itinuro ni Xiao Yifeng ang kanyang sarili na kanyang sinaad kay Hanyan na ibibigay raw niya sa kanya itong teknik basta tanggapin raw niya siya bilang kanyang direct disciple, papayag raw ba siya dito sa kanyang alok. Sa ibinigay na kondisyon ni Xiao Yifeng ay sinigawan siya ni Hanyan na ang court raw nila dito ay halos lahat mga babae, paano naman daw niya siya papapasukin dito, imposible daw ang kanyang gustong mangyari. Seryoso lang naman siyang tiningnan ni Xiao Yifeng na kung wala raw bang puwang para sa negosasyon. At wala na nga na nagawa si Xiao Yifeng kung hindi tanggapin na lang niya na hindi talaga siya kukunin ni Hanyan bilang kanyang direct disciple, simula raw ngayon ay hindi na siya makikialam sa Palace Master. Si Hanyan naman na nakikinig kay Xiao Yifeng ay nag-aalinlangan kung kanya ba talagang kukunin ang ating bida bilang kanyang direct disciple. At mas lalong nakaramdam ng pagkabahala si Hanyan dahil sinaad sa kanya ni Xiao Yifeng na aalis na raw siya ngayon, at simula raw ngayon hindi na raw silang dalawa magkakaroon ng anumang relasyon. Dahil sa mga binanggit na mga salita ni Xiao Yifeng ay napakagat na lang sa kanyang labi itong si Hanyan, nagpintig naman itong tainga ni Xiao Yifeng dahil pinapahinto siya sa pag-alis ni Hanyan. Sa biglaan na pagpigil ni Hanyan na huwag siyang umalis ay makikita sa imahe nitong si Xiao Yifeng na mayroong ngiting tagumpay dahil nahulog sa kanyang palusot itong si Hanyan.
Pinapawisan pang tinugon ni Hanyan kay Xiao Yifeng na kanya raw siyang pinapayagan na pumasok sa kanyang hukuman, ngunit hindi raw niya maaring gawin ang anumang sumasalungat sa katarungan, kung kanya raw itong gagawin ay hindi niya siya patatawarin. At nahihiya pa niyang sinabi kay Xiao Yifeng na huwag din daw niyang ipagsasabi ang kanilang relasyon dalawa, na agad naman na pinasangayunan ni Xiao Yifeng ang kondisyon sa kanya ni Hanyan dahil hindi raw ito big deal para sa kanya. Habang tinitingnan ni Hanyan si Xiao Yifeng ay kanya itong tinanong kung ano raw ba ang kanyang gagawin pagkatapos nito. Masaya naman na tinugon ni Xiao Yifeng sa kanya na siya na raw mismo ang magsusulat ng teknik para sa kanya. Sa labas naman ng flying ship ay masyado namang namangha ang mga ordinaryong tao ng kanila nang nakita ang teritoryo ng Wentian sect, nasabi na lang nila na kung ito na raw ba ang lugar kung saan nakatira ang mga cultivator. At napatingala sila sa kanilang itaas dahil nagsalita sa kanilang lahat si Hanyan na ang kanila raw nakikita ngayon ay ang kanyang Wentian sect. Ang mga tao na mapipili bilang disciple ay ang mga taong angkop para sa kanilang sekta. Bago raw sila makasali ay kinakailangan na lumahok muna silang lahat sa espiritual na pagsubok upang kanilang kumpirmahin at mapatunayan ang kanilang mga potensyal sa kani-kanilang mga espiritual na mga kakayahan. Ang mga kalahok naman upang makapasok sa Wentian sect ay nag-usap-usap na sa pagkakataon raw na ito ang Palace Master ang magdidikta kung saan raw sila nabibilang, habang abala ang karamihang mga tao kung ano ba ang kanilang dapat na gawin upang matanggap na disciple ay itong lalaki naman ay litong-lito na ang kanyang iniisip kung nasaan na raw ba ngayon si Xiao Yifeng. Pero napasigaw siya ng malakas sa sobrang gulat na lumabas ang kanyang maraming pawis dahil bigla na lang hinawakan ni Xiao Yifeng ang kanyang balikat. Sa sobrang inis nitong lalaki ay kanyang tinanong si Xiao Yifeng kung saan raw ba ito pumunta dahil hindi niya siya nakita sa kanilang buong biyahe. Natatawa naman na tumugon sa kanya si Xiao Yifeng na humihingi ng paumanhin dahil hindi raw niya mapigilan ang kanyang sarili na tumingin-tingin sa mga magagandang mga babae. Mayroon naman ibinulong itong lalaki kay Xiao Yifeng dahil mayroon raw siyang mahalagang sasabihin sa kanya. Ito ay kanyang nakalap noong siya ay nagtanong-tanong. Ayon pa nitong lalaki habang lumabas ang kanyang maraming pawis na maliban daw sa kanilang dalawa na sumali dito sa Midway. Ang lahat na raw na mga mortal na sumali dito ay mga piniling alagad ng mga dakilang cultivator, sila ay mayroong mga matataas na mga talento, dagdag pa niya na kapag hindi raw maganda ang kanilang mga espiritual na ugat ay walang alinlangan na sila ay papaalisin dito. Pero sa kabila ng mga paliwanag nitong lalaki ay tinapik-tapik lang ni Xiao Yifeng ang kanyang balikat dahil huwag raw itong mag-alala. Sabay nakangiti na sinabi ni Xiao Yifeng sa kanyang kasama na maliban raw sa mga talento ay kinakailangan din ng swerte upang matanggap bilang isang disciple. Sa binanggit na mga salita ni Xiao Yifeng ay nawala na ang kaba sa dibdib nitong kanyang kasama dahil may punto raw ang kanyang mga sinasabi. Sambit naman sa kanya ni Xiao Yifeng na hindi lang naman daw sila nakabatay sa swerte dahil magkakaroon din sila ng pagkakataon. Pero sa isip-isip naman ng ating bida na hindi lang raw inaakala nitong kanyang kaibigan na siya ang namumukod-tangi sa kanilang batch ngayon, siya ay lumagpas pa sa kanyang mga nagawa sa kanyang nakaraan na buhay, pero sa pagkakataon daw na ito ay maghahanda siya ng maaga upang kanyang mapagtagumpayan ang kanyang mga kapintasan noon, at nagulat ang kanyang kaibigan dahil sinisigaw ni Xiao Yifeng na ngayon daw oras na nila upang kanilang matingnan ang kanilang espiritual na mga kapangyarihan. Pinakita na nga sa eksena ang malaking palas ng Wentian sect sa tapat ng mataas na bundok, at dito ay manghang-mangha ang kaibigan ni Xiao Yifeng na si Ye dahil halos ang mga tao raw na kanilang nakikita dito ay silang lahat ay mga cultivators. At nagtanong din siya kay Xiao Yifeng kung bakit bakante daw ang mga upuan doon sa harapan. Pero makalipas ang ilang sandali ay bigla na lang nagkaroon ng iba-ibang kulay na mga liwanag ang kanya-kanyang mga upuan na kanilang nakikita. Sa pagdating ng mga Palace Master at ang Sect Master ay binabati sila ng mga maraming kalahok. Habang nagbigay ng paggalang itong kaibigan ni Xiao Yifeng ay kanyang sinabihan si Xiao Yifeng na kampante pa rin na nakatayo, na magbigay raw siya ng respeto sa mga Palace Master at Sect Master na dumating. Wala na ngang magawa si Xiao Yifeng kung hindi kanyang pinasangayunan ang tugon sa kanya ng kanyang kaibigan pero hindi pa rin maalis ang kanyang tingin sa kanyang magandang asawa na si Hanyan na nakaupo sa harapan na upuan. At nagsalita sa lahat ng mga kalahok ang Sect Master na si Immortal Guanling na maaari na raw silang tumayo ng matuwid lahat, at maligayang pagdating sa kanilang sekta na Wentian, siya raw na si Guangling ang Sect Master dito, sila raw lahat na nandito ay ang mga piling individual mula sa kani-kanyang pinanggalingan at sumusunod sa paunang kinakailangan para makapasok sa kanilang sekta.
Dagdag pa ni Sect Master Guangling sa lahat ng mga kalahok na bago raw sila makapasok sa kanilang sekta ay kinakailangan muna nilang lahat na sumailalim sa pagsubok na espiritual na ugat, sa ganito lang raw na paraan sila makakapili kung sino ang kanilang tatanggapin sa kanilang sekta. Sa mga paliwanag ni Sect Master Guangling sa lahat ng mga kalahok na dapat muna silang sumailalim sa espiritual na ugat ay agad naman na pinasangayunan ng lahat ng mga kalahok ang tugon sa kanila ng Sect Master. Samantala nagtataka naman itong si Ye dahil biglang hinawakan ni Xiao Yifeng ang kanyang balikat, na kanya itong pinapahinahon, dahil ang kanya raw kaibigan ay magaling sa ganitong larangan. Ngunit masyado naman nagulat ang ibang mga tao na mga kalahok dahil bigla na lang lumakas ang hangin sa kanilang buong paligid, kasabay ng paglingon ng mga tao sa kanilang likod ay nakapunta na sa kanilang harapan ang nilalang na may sanhi ng malakas na hangin. Lumabas naman ang maraming pawis sa mukha nitong si Ye nang kanyang nakita ang malakas na enerhiya sa kanilang harapan. At itong isang lalaki naman na bigla na lang lumitaw ay kanyang ipinaliwanag sa lahat na ang item daw na kanyang ipinalabas ngayon ay isang instrumentong pagsukat sa kanilang mga espiritual na maaring gagamitin upang kanilang matiyak ang kanilang mga kwalifikasyon sa espiritual. Ito raw ay mayroong 4 na mga antas ang A, B, C, at D. At pakiusap pumunta dito sa harapan ng pangalan na kanyang tatawagin at kanilang itapat ang kanilang kamay nitong item na nandito. Ang unang pangalan na kanyang tatawagin ay nagngangalan na Zheng Niu. Napalingon naman ang maraming kalahok sa kanilang likod dahil itinaas nitong pandak na matabang tutoy ang kanyang kamay dahil siya raw ang unang tinawag, at walang alinlangan na naglakad dito sa harapan ng nagpapaliwanag upang kanya nang itapat ang kanyang kamay sa item upang matingnan ang kanyang spiritual root. At nang itinapat na nitong matabang pandak ang kanyang kamay sa item ay sinaad naman sa kanya ng lalaki na sumusuri, na ang kanya raw spiritual root ay nasa antas ng level B, siya raw ay kwalipikado. Matapos masuri ang matabang pandak ay agad naman tinawag itong lalaki na nagngangalan na Zhang Lingheng, sa isip-isip naman ng ating bida na nagtataka daw siya kung ano ang spiritual root ng lalaki na yon. Samantalang itong kanyang kaibigan naman sa kanyang tabi ay nanginginig at masyadong kinakabahan dahil siya na ang isusunod pagkatapos sinuri ang huling kalahok. Habang iniisip ni Han Yan na kung ang antas daw ng ating bida sa spiritual root ay nasa antas ng A, or B, kinakailangan daw niyang humanap ng paraan upang siya ay makapasok sa kanyang palas, at sa kanya naman tabi ay tinawag ang kanyang pansin ng Sect Master na si Immortal Guangling na kanya siyang natanong kung mayroon na raw bang nakita ang kanyang mga mata na pasok sa kanyang standard. Inis lang naman na tinugon sa kanya ni Han Yan na wala pa raw siyang nakita. Samantala nang itinapat na ng kaibigan ni Xiao Yifeng ang kanyang kamay sa item ay laking gulat ng lalaki na sumusuri, dahil ang antas daw ng kanyang spiritual root ay nasa antas ng A. Nang narinig ni Ye Jiuzi na nasa pinakaitaas ang kanyang spiritual root ay hindi siya makapaniwala na hindi maalis ang kanyang tingin sa item na kanyang hinahawakan. At agad na hinawakan ng nangangasiwa ang kanyang balikat na kanya itong binabati. Si Ye Jiuzi naman ay hindi maalis ang kanyang tingin sa kanyang kamay na hindi makapaniwala dahil nasa pinakaitaas na antas ang kanyang spiritual root. Tuwang-tuwa naman itong Sect Master na si Immortal Guanling dahil hindi na raw ito masama, hindi raw talaga niya inaasahan na makakakita sila ngayon ng isang disciple na sobrang taas ang kwalifikasyon. Tanong pa niya kay Han Yan na kanya raw narinig na isa sa disciple na yun ang kanyang binabalak na kunin, nagtataka raw siya kung ang kasama ba ng batang yun ang kanyang natitipuhan. At biglang nabuhayan ang mga mata ni Han Yan nang kanyang narinig na tinawag na ang pangalan ng ating bida. Nang tinawag na ang pangalan ng ating bida ay napabuntong hininga na lang siya dahil hindi raw niya inaasahan na muli na naman siyang nandito. At nang nakapunta na si Xiao Yifeng sa bilog na item ay kampante naman niya itong hinawakan dahil batid niya sa kanyang sarili na hindi naman daw ito big deal para sa kanya. Pero sa hindi niya inaasahan nang lumabas na ang antas ng kanyang spiritual root ay ito ay nasa pinakamababa pero kahit na ganoon hindi makikitaan ng pagkabahala si Xiao Yifeng kahit ang kanyang antas ng spiritual ay nasa pinakamababa, maging ang ibang mga kalahok na nanonood kay Xiao Yifeng ay lumabas ang kanilang mga pawis dahil ang ating bida daw ang unang beses na nakakuha ng ganitong pinakamababang antas ng spiritual root. Tinanong pa nitong mataba sa kanyang kasama, na di ba silang lahat na nandito ay mga piling individual mula sa kani-kanyang pinanggalingan, bakit may isang tao na ganito ang kwalifikasyon na nakapasok dito? Ayon naman ang kanyang kasama na di ba ang nasa mababang antas ng D ay hindi ba halos silang lahat ay mga karaniwan na tao, at narinig din niya na ang tao katulad niya ay karaniwan na gumagawa lamang ng mga simpleng trabaho. At nagtanong ang lalaki na sumusuri sa ating bida na kung balak pa ba daw niyang sumubok muli.
Dahil baka nagkamali lang ang instrumento sa pagsukat ng espiritual, tugon naman sa kanya ng ating bida na hindi na daw kinakailangan dahil alam naman niya sa kanyang sarili kung gaano talaga kalala ang kanyang kwalifikasyon. Sa mga sinabi ng ating bida ay hindi makapaniwala itong lalaki na sumusuri dahil alam naman daw pala niya na ganito na ang kanyang kwalifikasyon, bakit naglakas pa ito ng loob na sumali dito. Humingi naman ng patawad si Ye Jiuzi sa ating bida dahil hindi raw niya alam na ganito pala kamababa ang kanyang kwalifikasyon. Pero kahit na ganoon ay tinugon lang sa kanya ni Xiao Yifeng na ang kanya raw kaibigan ay isang dakilang henyo, ngunit mas cool pa rin daw siya kumpara sa kanya ngayon. Sabay hinawakan ni Xiao Yifeng ang balikat ng kanyang kaibigan na kanya itong binigyan ng payo na huwag na lang raw niya itong isipin, basta ang importante gagamitin daw niya ng maayos ang kanyang talento, at siya daw sa kanyang sarili ay hindi ang isang tao na nangangailangan ng kwalifikasyon. Ngunit natuon naman ang pansin ni Xiao Yifeng sa kinaroroonan ni Han Yan na kanyang iniisip na bakit nakaramdam daw siya na mayroong masamang titig sa kanya ang babae na yun. Nang malinaw na niyang nakita ang kilos ni Han Yan ay nakaramdam si Xiao Yifeng ng takot dahil nakita niya si Han Yan na masyadong nanginginig, pero sa isip-isip pala nito ay masyadong nag-alala na nakaramdam ng pagkabahala dahil bakit itong bastardo raw na ito ay ganoon ang kanyang kwalifikasyon. Samantala galit naman itong Wuya Palace Master na si Su Chenyi, dahil sino daw ang walang hiya na naglakas ng loob upang dalhin dito ang ganoon kawalang kwenta na tao, kakalimutan na lang daw nila kung mayroon man masamang nangyari sa kanila. Pero ang pagdala ng ganitong tao ay kalabisan na. Sa kabila ng matinding galit ni Palace Master Su Chenyi ay nagsalita sa kanya si Han Yan na di ba siya naman daw ang nagdala sa lalaki na yun dito. Ayon naman ni Su Chenyi na kahit raw ganoon dapat pinabalik raw ng kanyang senior sister Guanghan ang ganoon na uri na tao, sana kanya siyang sinuri ng mabuti. Ang babae naman na nasa kanilang gitna ay naguguluhan na kung ano ba ang pinagtalunan nitong dalawang Palace Master. Sa kabila ng pagtatalo ng dalawa ay iniinis ni Han Yan si Su Chenyi na humihingi ng paumanhin dahil sa susunod raw kanya nang susuriin ng mabuti kung sino ang kanyang papapasukin sa kanilang sect. Sa mga sinabi ni Han Yan ay mas lalong nainis si Su Chenyi na kanyang sinabihan si Han Yan na bakit raw ba niya nakalimutan ang ganitong gawain, ilang beses na ba niya itong ginawa, paano raw ba niya nakakalimutan ang ganito kaimportanteng bagay. At nagsalita naman itong Danding Palace Master na si Immortal Bai Yun sa kanyang katabi. Nagalit na raw talaga ang kanyang senior brother na si Su Chenyi. Ayon naman itong Xian Kun Palace Master na si Daoist Guangwei na kung hindi raw siya magagalit sino naman daw ang magagalit. Ang bawat palas ay pumipili ng kanilang mga disciple batay sa kanilang mga ranggo sa tunay na true martial competition, at ang Wuya Palace ang pinakahuli. Ang ibig sabihin lang nito sila ang makakakuha sa batang paslit na yun. Ang disciple din na yun ay talagang sa kanya na mapupunta. Maliban na lang kung kanila siyang palalayasin dito at kanila na lang ipagsapalaran ang kanilang reputasyon. Kahit pinag-uusapan si Xiao Yifeng ng mga Palace Master ay abala naman ito sa pakikipagkilala sa ibang mga disciples na kanyang mga nakasalubong, samantala nagbigay naman ng ulat itong lalaki sa Sect Master dahil ang kanila raw spiritual root test ay kanila nang natapos, mayroong 78 na mga disciples ang matagumpay na naging kwalipikado. At nagsalita ang sect leader sa lahat na ayon daw sa nakaraan na ranggo sa kanilang true martial competition. Ang Xian Kun Palace ang unang pipili ng disciple, sabay binigyan na ng hudyat ng sect master si Palace Master na si Guangwei na maari na raw niyang piliin ang disciple na balak niyang kunin, at inutusan na nga ni Palace Master Guangwei ang kanyang kanan na kamay na si Minghai na pumunta na ito doon at alam na din niya kung sino ang kanyang kukunin sa mga disciples. Wala na nga itong pag-aatubili ay agad na umalis si Minghai upang kanyang puntahan ang mga disciples na kanyang balak na kunin para sa kanilang palas. Matapos doon ay nagsalita ang sect master sa Taiji Palace Master na si Zuan Yi, na siya na naman daw ang maaring pumili kung sino ang mga disciples na kanyang balak na kunin. At tinawag na nga ng sect master si Han Yan na ang kanya na naman daw Faixu Palace na pangatlong ranggo ang maaring pumili ng mga disciples na balak niyang kunin. Sabay tinawag ni Han Yan ang kanyang tagasunod na kanya itong inutusan na tumungo na raw ito doon, at huwag din niyang kalimutan na ang kanyang pipiliin na disciple ay katulad pa rin noong nakaraan. Nang nakita ni Xiao Yifeng na papunta na sa kanyang kinaroroonan ang inutusan ni Han Yan na kumuha sa mga disciples upang dalhin sa kanyang palas ay nakaramdam ito ng tuwa, na kanyang nasabi sa kanyang sarili na papunta na raw ito sa kanya upang siya ay kunin. Makikita itong babae na inutusan ni Han Yan na naglakad na papunta sa kinaroroonan ni Xiao Yifeng, pero nang nakalapit na itong babae ay kanyang nilagpasan si Xiao Yifeng na tila ba wala itong balak na siya ang kunin,
Sa nangyari ay natulala na lang itong si Xiao Yifeng na hindi makapaniwala, dahil itong babae pala sa kanyang likod ang nilapitan ng babae na inutusan ni Han Yan upang kunin sa kanilang palas. Lumabas na lang ang pawis sa mukha ni Xiao Yifeng dahil huwag raw nilang sabihin na walang balak si Han Yan na siya ay kanyang kunin bilang disciple sa kanyang palas. Makikita itong matabang lalaki na tuwang-tuwa dahil tinawag ang kanyang pangalan upang kunin ang Palace Master, maging itong isang lalaki ay tinawag na din ang kanyang pangalan upang kunin, at itong dalawang babae at lalaki na disciple ay tuwang-tuwa dahil mayroon din kumuha sa kanilang mga pangalan. Makalipas ang ilang sandali ay naubos na ang mga disciples dahil kinuha na sila ng mga Master Palace na kanilang bagong kinabibilangan, at si Xiao Yifeng na lang ang natira dahil walang Palace Master ang gustong kumuha sa kanya. Nasabi na lang ni Xiao Yifeng sa kanyang sarili na ang nangyari raw sa kanya ngayon ay katulad pa rin noong kanyang nakaraan na buhay, at sana naman daw huwag sirain ni Han Yan ang kanyang ibinigay na salita sa kanya noong nakaraan, pero alam naman daw niya na hindi ganoon na tao si Han Yan. At nagsalita ang Sect Master kay Su Chenny na siya na naman daw ang pumili ng disciple na kanyang balak na kunin, dahil siya ang panghuli, nag-iisa na lang ang disciple na maaari niyang kunin. Inis lang naman na sumisigaw si Su Chenny na hindi raw niya kukunin ang ganoon na disciple, alam raw niya na sinasadya nila itong gawin sa kanya. Pero napatigil naman sa pagsasalita itong si Su Chenny dahil biglang lumapit sa kanya si Han Yan at ito ay nagsaad sa kanya na kung wala raw siyang balak na kunin ang disciple na yun ay maaaring siya na lang ang kumuha upang dalhin sa kanyang palas. Dagdag pa ni Han Yan na dahil siya naman talaga raw ang nagrekomenda sa disciple na yun, dapat ang magiging responsable para sa kanya ay siya, at isa pa ang kanilang Wen Tian sect ay tumutupad sa kanilang mga pinapangako. Sa hindi inaasahan na desisyon ni Han Yan ay hindi makapaniwala ang sect master na kanyang sinabihan si Han Yan na kung nais raw ba talaga niya natanggapin ang disciple na yon. Ngunit hindi ba't mga babae lang ang kanyang tinatanggap bilang disciple? Ayon naman sa kanya ni Han Yan na ang kanila raw Wen Tian sect ay hindi lang nakabatay sa martial arts. Kung hindi pati na din sa pananampalataya at katarungan, at ano naman raw ang problema kung mahina ang kanyang spiritual root? Sa mundong cultivation may mga pagkakataon na mayroong mahihina ang spiritual na ugat ngunit sila ay nagtatagumpay pa rin, siya ay kailangan na disciple sa kanyang palas para turuan at gabayan, kapag pinalayas raw nila ang isang disciple na kanilang binigyan ng pangako na kanilang tatanggapin, hindi ba't magiging katatawanan ang kanilang sekta na matuwid? Sa mga sinabi ni Han Yan ay namangha sa kanya ang matandang palace master na si Daoist Guangwei dahil inaasahan na raw niya ito sa kanyang junior sister Guanghan. Ang kanya raw saloobin ay tunay na Palace Master, ayon naman ni Palace Master Immortal Baiyun na sa ganito raw na paghahambing tila mayroong isang tao ang nawala ang kanyang buong dangal ngayon. At mas lalong nag-aalburuto sa galit itong si Palace Master Su Chenny nang kanyang narinig ang mga sabi-sabi ng mga Palace Master na hindi na raw masama kahit si Palace Master Guanghan ay isang babae. Ang kanyang malawak na pag-iisip ay tunay na ehemplo para sa kanilang lahat. Siya raw ay kahanga-hanga. Sinabi din ng iba na hindi na raw nakapagtataka na ang Wuya Palace ay patuloy lang na bumabagsak. At nagulat ang lahat ng mga disciples dahil sumigaw ng napakalakas si Palace Master Su Chenny sa lahat ng mga Palace Masters na itigil na raw nila ang kanilang mga sinasabi. Sabay kanyang itinuro ang ating bida dahil siya din daw ay isang Palace Master ng Wen Tian, hindi raw niya kinakailangan ng tulong ng iba upang tanggapin ang isang disciple. Ito na raw ang pagkakataon ng ating bida dahil simula ngayon kanya siyang kukunin bilang direct disciple, kanya raw ituturo sa kanya ang lahat ng kanyang mga nalalaman. Sa hindi inaasahan na pasya ni Palace Master Su Chenny ay hindi makapaniwala ang sect leader na napapatanong na kung totoo raw ba itong kanyang naririnig na direct disciple, tinanong pa ni Palace Master Su Chenny si Han Yan na hindi pa rin makapaniwala sa kanyang biglaan na pasya, na di ba natapos na siyang pumili ng disciple. Sinabi naman sa kanya ni Han Yan na sandali lang raw muna dahil siya naman talaga ang unang pumili bilang kanyang maging disciple si Xiao Yifeng. Pero nagsalita lang naman sa lahat si Palace Master Su Chenny na kahit ang kanya raw palas ay nasa huling pwesto, mayroon pa rin siyang dangal kahit nag-iisa na lang ang natira sa kanyang pipiliin na disciple, sa bandang huli kanya pa rin itong pagkakataon para siya na naman ang pumili ng disciple. At kanyang sinisigaw sa lahat na halos marinig na sa kanilang buong sekta na si Xiao Yifeng daw ay kanyang tatanggapin bilang disciple. Napatakip na lang sa kanyang tainga si Palace Master Immortal Baiyun dahil masyado raw maingay ang boses ni Palace Master Su Chenny, samantala natuwa naman ang Sect Master dahil parang ang lahat raw ng mga Palace Masters ay nakakuha na ng kanilang mga bagong disciples, kaya ngayon siya ay magpapahinga na ng matiwasay.
Sa isip-isip naman ni Han Yan habang hindi pa rin maalis ang kanyang tingin kay Palace Master Su Chenny na hindi raw niya inaasahan na ganoon ang kanyang gawin, ginawa naman daw niya ang kanyang lahat na makakaya upang makuha lang si Xiao Yifeng, sana huwag raw niya siyang sisihin dito. Makikita naman sa mukha ng ating bida na ito ay masyadong matamlay na napapatanong kung ano na raw ba itong kanyang sitwasyon ngayon. At makalipas ang ilang oras ipinakita sa eksena ang Wuya Palace ang pangunahing peak, at mayroong nagsasalita na isang lalaki sa ating bida na kanyang pinapaliwanag na ito raw ang nasa tuktok ay ang pangunahing peak ng kanilang Wuya Palace. Ang palace raw ng kanilang master ay nasa harapan lang dito. Sinabi pa nitong lalaki sa ating bida habang kanyang hinawakan ang balikat nito na huwag na raw mag-alala ang kanyang junior dahil dito sa Wuya Palace ay hindi niya hahayaan ang kanyang junior na mayroong mangbuli sa kanya dito. Ang lalaki pala na ito na nagsasalita ay ang eldest disciple ng Wuya Palace, ito ay si Xiang Changge. Sa biglaan na paghawak ni Xiang Changge sa balikat ng ating bida ay napasigaw ng malakas si Xiao Yifeng dahil masyado raw masakit ang kanyang katawan. Humihingi naman sa kanya ng patawad si Xiang Changge dahil nakalimutan raw pala niya na ang katawan ng kanyang junior ay masyadong mahina, hindi raw niya nagawang makontrol ang kanyang lakas. At nag-alala siya na kanyang tiningnan ang balikat ng ating bida dahil parang ito daw ay nabali, mayroon raw ba siyang maitutulong sa kanya? Tugon naman sa kanya ng ating bida na ayos lang daw siya. Magmadali na lang raw silang dalawa upang makarating na sila sa kanilang palas. Sa isip-isip naman ni Xiao Yifeng na itong kanya raw senior brother Xiang ay katulad pa rin sa kanyang nakaraan na buhay. Hindi pa rin niya kayang kontrolin ang kanyang lakas. Sa kanya raw nakaraan na buhay ay pumasok din siya sa Wuya Palace. Pero sa panahon na yun siya ay isa lamang trabahador na disciple at inabot siya ng 20 na taon upang unti-unti siyang naging formal na disciple. At sa panahon din na yun ang kanyang senior Xiang lang ang nagmamahal sa kanyang pagsasanay, masyado raw siyang maraming pinagdaanan ng dahil sa kanya. Mabuti na lang sa panahon na ito ay naging direct disciple siya ng Wuya Palace, ang lahat ng ito ay nang dahil sa interception ng kanyang asawa. Samantala masaya naman na nagtanong itong babae sa kanyang ama na talaga raw ba na nakahanap na siya ng junior brother para sa kanya, at kailan din pupunta dito ang kanyang junior brother. Ang babae pala na ito ay ang babae na anak ni Su Chenny. Siya ay si Su Maoqing, napabuntong hininga naman itong si Su Chenny sa katanungan ng kanyang anak na kanyang sinaad sa kanya na kanina raw medyo mapusok ang kanyang pag-iisip kaya nagawa niya ang ganitong hindi inaasahan. Nang nalaman ni Maoqing na mayroong tinanggap na direct disciple ang kanyang ama sa harapan ng maraming tao ay masyado siyang nagalit dahil anong klase raw ba na pangako ang kanyang nagawa, mas mabuti pa siguro na siya na kanyang anak ang tatanggap sa tao na iyon bilang kanyang disciple. Lumapit naman itong magandang babae na si Lin Zian ang asawa ni Su Chenny. Sabi pa niya sa kanyang asawa na di ba nabanggit niya sa kanya kanina na kahit mahina ang spiritual root ng bata, ang kanya naman pag-iisip ay mature na, dagdag pa niya kay Su Chenny na kanya raw siyang tutulungan sa paggabay ng bata na yun kung talagang nag-aalinlangan siya sa kanya na kanyang gabayan ang kanyang cultivation. Habang nag-uusap pa ang tatlo, sumisigaw naman sa labas ng kanilang silid si Xiang Changge, na ang kanyang junior brother daw na si Xiao Yifeng ay nandito na agad naman silang tumugon kay Xiang Changge na papasukin niya dito sa loob si Xiao Yifeng. Nang papasok na ang ating bida sa loob ng silid ay nagsaad naman sa kanya si Xiang Changge na sundin lang daw ng kanyang junior brother ang kanyang ibinigay na payo sa kanya kanina, at magiging ayos lang ang lahat, na agad naman na pinasalamatan ni Xiao Yifeng ang ibinigay na payo sa kanya ng kanyang senior. At dahan-dahan na nga na binuksan ng ating bida ang pintuan ng silid upang siya ay pumunta kung saan naroroon ang pamilya ni Su Chenny. Nang tuluyan na niyang nabuksan ang pintuan ay dahan-dahan naman siyang naglakad upang lapitan ang palace master at ang asawa niya at anak. Nang nasa harapan na si Xiao Yifeng sa tatlo ay masaya naman siyang nagpakilala sa kanila. Siya raw ay si disciple Xiao Yifeng, at kanya din binabati ang kanyang madam at ang kanyang master maging ang kanyang senior sister. Ang sekta ng Wentian ay mayroong tatlong klaseng disciple. Ito ay ang trabahador na disciple, karaniwang disciple, at direct disciple. Ang mga trabahador na disciple ay halos walang pagkakataon sa orthodox na pagtuturo. At kinakailangan nilang magtrabaho ng walang tigil para sa pagkakataon na sila ay maging normal na disciple. Sa normal na disciple kahit hindi nila makakamit ang pinakamataas na teknik, maaari pa rin silang umangat kung magtutuon lang sila sa kanilang pag-cultivate at pagsasanay. Ang direct disciple ay napakabihira, at sila ay mayroong access sa pinakamagandang resources ng sekta, sila ay mayroong layunin para maging pangunahing haligi ng sekta sa hinaharap.
Nang nakapagbihis na ng kanyang damit si Xiao Yifeng ay masyado siyang namangha na hindi makapaniwala. Dahil ngayon daw isa na siyang direct disciple ng Wuya Palace, at mayroon din siyang sariling courtyard. Ano raw ba kaya ang naging reaksyon ng kanyang asawa noong nalaman niya na siya ay biglang naging direct disciple, kahit na mayroon na siyang pinakamahusay na mga teknik na makukuha, ang kanya pa rin pag-angat ng kanyang cultivation ay mabagal pa rin, kinakailangan raw niyang mag-isip ng ibang paraan upang siya ay mabilis na lumakas. Sa kabila ng pag-iisip ni Xiao Feng ay mayroon naman malakas na kumakatok sa pintuan ng kanyang courtyard, at nagtataka na lang si Xiao Yifeng na napapatanong sa kanyang sarili kung sino raw ba ang tao na pumunta dito sa ganitong oras, at agad na nga siyang tumayo upang kanyang buksan ang pintuan ng kanyang silid. Nang pagbukas niya sa kanyang pintuan ay sumambulat kaagad sa kanyang harapan itong malaking puting leon na umatungal ng napakalakas. Pero kahit na ganoon ay hindi naman siya nakaramdam ng takot bagkus kanyang tinanong ang kanyang senior na kung mayroon raw ba itong kinakailangan sa kanya. Agad naman lumitaw sa kanyang harapan galing sa itaas si Su Maoqing, na kanyang tinanong si Xiao Yifeng na kung bakit kahit kakaunti hindi siya nakaramdam ng takot. Ang lahat daw ng mga disciples na makakakita nitong kanyang alaga na si YT ay natatakot, kapag unang beses pa nila itong nakikita. Agad lang naman na sinirado ni Xiao Yifeng ang kanyang pintuan na kanyang sinabihan si Su Maoqing na kanya raw siyang naiintindihan, pakiusap maghintay lang raw muna ang kanyang senior ng saglit, ngunit nagulantang si Xiao Yifeng dahil pagkatingin niya sa loob ng kanyang silid ay nakapasok pala itong puting leon nang hindi man lang niya namamalayan. Sambit pa ni Xiao Yifeng sa kanyang senior sister Su Maoqing na mukhang hindi raw maganda ang kanyang sitwasyon ngayon, ngunit sa labas naman ay iniisip ni Su Maoqing kung ano ang kanyang dapat na sabihin sa ating bida. At nang lumabas na si Xiao Yifeng sa kanyang silid ay nahihiya naman na tumugon sa kanya si Su Maoqing na sandali lang raw muna dahil mayroon muna silang mahalagang bagay na dapat na gawin. Makalipas ang ilang sandali makikita silang dalawa na nakaupo sa harapan ng kanilang senior, sinabi pa nitong senior kay Su Maoqing na bakit raw niya dinala dito si junior brother Xiao Yifeng, hindi pa raw niya kayang sumabay sa level ng kanyang inaaral na cultivation. Ang lalaki pala na senior na nagsasalita ay si Xiang Changge. At nagsaad sa kanya si Su Maoqing habang kanyang tinitingnan si Xiao Yifeng na ayos lang raw yun basta turuan lang niya silang dalawa, at bilang senior siya na ang bahala kay Xiao Yifeng kapag hindi niya alam, na pinasangayunan naman ni Xiao Yifeng ang mga sinabi ni Su Maoqing, na sabay silang dalawa na turuan ang kanilang senior brother. Masyado namang natuwa si Su Maoqing dahil iniisip daw ng lahat dito sa palas na siya ay isang bata at kanilang pinipilit na turuan, ngayon mayroon ng mas mahina sa kanya na maaari niyang turuan. Patawarin daw siya ng kanyang junior dahil kinakailangan niya na mabigyan ng disiplina at siya mismo ang magbibigay sa kanya ng disiplina na yon. At nagsalita na nga sa kanila si Xiang Changge na ang kanila raw talakayin ngayon ay ang mga simpleng bagay. Kahit mahina raw ang katawan ng kanyang junior Xiao Yifeng ay dapat pa din niyang paniwalaan na ang sipag at tiyaga ay ang makakapantay sa mayroong mga talento. At sisimulan raw nila sa paghahati ng mga realm sa cultivation. Ang realm ng mga nag-cultivate ay nahahati sa siyam na pangunahing realm, ito ay ang Refining Chi, Foundation Building, Golden Core, Nascent Soul Transcendent, Body Combining, Hollow Spirit, Mahayana at Crossing Tribulation, ang lahat raw na kanyang nabanggit ngayon ay kanyang natutunan noong nakaraan, dahil kanya na itong natutunan ay maaari na siyang makapag-relax. Habang abala pa sa pagtalakay si Xiang Changge, itong si Su Maoqing naman ay inaantok sa walang tigil na pagsasalita ng kanyang senior brother, at kanya na lang nasabi na iidlip lang muna siya ng sandali, dahil sa tingin naman niya na ang kanyang junior brother ay aabutin pa ng matagal na panahon bago siya matuto. Makalipas ang ilang sandali ay nagising na nga sa pagkakatulog itong si Su Maoqing at ito ay gulat na kanyang tinanong ang kanyang senior brother na kung saan na daw ngayon ang kanyang junior brother, sinabi pa sa kanya ni Xiang Changge na ngayon siya na naman daw ang magpakita ng kanyang mga natutunan. Kinakailangan raw na ipakita niya sa kanya ang sword technique na kanyang itinuro kahapon. Nagtataka lang naman na tumugon sa kanya si Su Maoqing na akala raw niya na magre-review sila ng mga naunang topic kasama ang kanyang junior brother, wala naman tugon sa kanya si Xiang Changge at kanya lang itinuro kung nasaan na ngayon si Xiao Yifeng. Nang pagtingin ni Su Maoqing kung nasaan si Xiao Yifeng ay laking gulat niya sa kanyang nasaksihan dahil nakita niya ang ating bida na kanyang tinatanghal ang tinalakay kanina ni Xiang Changge na sword technique. At tinanong ni Su Maoqing si Xiang Changge na kung gaano raw ba siya katagal na tulog, sagot naman sa kanya ni Xiang Changge na natapos na raw niyang itinalakay kanina ang kanilang dating paksa at natapos na din ni Xiao Yifeng na pag-aralan ang kanyang itinalakay kanina.
At napanganga na lang si Su Maoqing na hindi maalis ang kanyang tingin sa ating bida nang sinabi sa kanya ni Xiang Changge na 1 oras lang daw pala ang nakalipas noong siya ay nakatulog. Kahit mahina ang kwalifikasyon ng kanilang junior Xiao Yifeng ay hindi niya inaasahan na masyado pala siyang matalino. Kapag itinuro niya sa kanya ang isang bagay ay halos matandaan niya agad sa isang tingin lang. Sa ipinaliwanag ni Xiang Changge ay mas lalong nabigla si Su Maoqing dahil paano raw ito nangyari sa mundong ito. Sa 1 oras lang ay kanya nang natutunan ang sword technique, hindi ba kaya siya ay isang study bug? O baka siya lang talaga ang tanga dito, at baka itong si Xiao Yifeng ay magiging katulad ng kanyang mga senior na magpapahirap sa kanya dito. Nang natapos ng magtanghal si Xiao Yifeng sa technique na itinuro sa kanya ni Xiang Changge ay agad naman siyang lumapit sa kanila na kanyang tinanong si Su Maoqing na kung ano raw ba ang nangyari sa kanya. Agad lang naman na tumayo si Su Maoqing na kanyang sinigawan si Xiao Yifeng na magmadali na raw ito dahil pupunta sila sa kanilang pangalawang senior brother at doon mag-aral patungkol sa talisman at formation. Sa biglaan na pasya ni Su Maoqing ay nagtataka si Xiao Yifeng kung ano raw bang nangyari sa kanyang senior sister. Wala na nga na sinayang na oras itong si Su Maoqing dahil kanyang pinapadali na umalis ang kanyang alaga na si Whitey upang tumungo na doon sa kanilang isa pang senior brother. Samantalang itong ating bida naman ay hingal na kanyang sinabihan ang kanyang senior sister na hintayin raw niya siya. Nang nakaalis na ang dalawa ay nakaramdam ng tuwa itong si Xiang Changge dahil ang kanya raw junior sister ay nakaramdam na ngayon ng krisis, hindi na raw ito masama. At nang dumating na sila sa kanilang isa pang senior brother na bihasa sa talisman at formation ay dito kanyang pinaliwanag sa kanila na ang talisman at formation ay magkatulad lang sa pinagmulan. Ito ay parehong ginagamit ang espiritual na enerhiya para sa mga epekto na hindi karaniwan. At ngayon raw ay magsisimula siya sa pinaka-basic na 8 trigrams formation, sinabi pa niya sa dalawa na ang tinatawag na Chengguo ay tumutukoy sa ikot ng daan ng langit, at ang mga marangal na tao ay dapat sumunod sa landas ng langit. Habang nagsasalita pa ang kanilang senior ay makikita naman itong si Su Maoqing na kanyang pinaghahampas ang kanyang mukha dahil sa oras raw na ito hindi siya matutulog bilang senior sister, at nagsaad itong kanilang senior brother kay Su Maoqing, na kanya raw napansin sa kanya ngayon na tila siya ay masyadong masipag, ngunit itong kanilang junior brother Xiao Feng ay tila maraming mga katanungan. Mayabang naman na tumugon si Su Maoqing sa kanyang senior brother na malamang normal lang naman daw na hindi alam ng kanyang junior brother ang ganito kalalim na mga kaalaman na kanilang tatalakayin ngayon. Sa mga binanggit na mga salita ni Su Maoqing ay agad na tumayo ang ating bida. At sa kanyang pagtayo ay tinanong siya ni Su Maoqing na kung mayroon raw ba itong mga katanungan. At nagsalita na nga ang ating bida sa kanyang senior brother na sa totoo lang raw mayroon raw siyang iilan na pagdududa na dapat nilang talakayin ngayon. Sa sinabi ng ating bida ay tinanong siya ng kanyang senior brother na kung ano raw ba ang kanyang tinutukoy na kanilang tatalakayin, pakiusap magsimula siya na ipaliwanag kung ano ang kanyang gustong talakayin. Ayon pa sa kanya ng ating bida na akala raw niya sa kanyang binanggit na mga salita kanina na ang Chengguo ay isang hexagram na puro yang, na sumisimbolo sa paglampas ng langit, pero ang kanyang pananaw dito ay nangangahulugan lang ito na bumagsak ka sa sarili mong pride. Nang matapos ng magpaliwanag ang ating bida ay maririnig sa buong gusali ang malakas na tawa ng kanilang senior brother, at agad niyang hinawakan ng balikat ng ating bida na labis na natuwa dahil hindi raw niya talaga inaasahan na mayroon din ganito kahusay na pananaw sa formation ng kanyang junior brother. Tama raw ang kanyang mga paliwanag pero medyo maaga pa ang ganito na usapin para sa kanya. Halos naging bato na lang sa kanyang kinatatayuan nitong si Su Maoqing dahil sinaad sa kanya ng kanyang senior brother na kung sa hinaharap daw ay mayroon siyang mga katanungan na dapat niyang malaman ay maaari lang niyang tanungin ang kanyang junior brother. At nang papaalis na ang dalawa ay nagtanong si Su Maoqing sa ating bida na kung paano raw ba niya naintindihan ang mga paliwanag kanina ng matanda, sagot naman sa kanya ng ating bida na ang totoo lang naman doon kanina ay hindi talaga niya naiintindihan ang ibang mga bahagi, kaya naglakas siya ng loob na magtanong. Sa isip-isip naman nitong ating bida na hindi raw tataas ang kanyang antas kung hindi niya alam ang mga basic na yon. Ang totoo ay wala siyang kagamitan kaya kinakailangan niyang mabilis na makapag-advance upang kanyang matutunan ang mga bagay na kanyang kinakailangan. At napamura na lang sa kanyang sarili itong si Su Maoqing dahil napaka-overshadow raw niya talaga sa ating bida, siya raw ay kumikilos na parang alam niya talaga ang lahat, pero ang totoo naman wala talaga siyang alam. Mukhang wala na talaga siyang ibang choice ngayon kung hindi tumungo sa isa pa nilang junior brother para sa kanilang klase. Habang silang dalawa ay naglalakad sa labas ng courtyard ay ipinaliwanag ni Su Maoqing sa ating bida na ang lugar daw na kanilang pinuntahan ngayon ay ang lugar ng kanilang ika-4 na senior sister.
Siya ang in charge sa practical combat. Nagulat naman si Xiao Yifeng sa ipinaliwanag ni Su Maoqing dahil totoo raw ba na ang kanilang 4th senior sister ang in charge sa practical combat. Sagot naman sa kanya ni Su Maoqing na tama raw ang kanyang nabanggit, pero huwag itong mag-alala dahil ang kanilang ika-4 na senior sister ay masyadong mabait, mahal niya ang pagbabasa ng libro, talagang mabait siya na tao. Sa isip-isip naman nitong si Su Maoqing na sa huli mababalik na daw niya ang kanyang dangal, hindi tungkol sa pag-unawa kundi tungkol sa practical cultivation. At nang dumating na sila kung saan ang kanilang 4th senior sister ay agad naman niyang tinanggihan ang kahilingan ni Su Maoqing dahil busy daw siya ngayon. Sa susunod na lang na araw, ang babae pala na ito ay ang 4th disciple ng Wuye Palace, siya ay si Ju Yushan. Pero kahit na ganoon ay ipinaliwanag ni Su Maoqing sa kanyang 4th senior sister na ang problema daw nitong kanyang junior brother ay madalas mayroon siyang sariling mundo. Samantalang nagsalita naman ang ating bida sa kanilang 4th senior sister na wala naman daw siyang balak na istorbohin ang kanyang senior sister, pero sa kanyang isip-isip na hindi raw siya maaring lokohin ang kanyang senior sister Su Maoqing dahil ngayon isa pa lang siyang normal na tao na hindi pa umabot sa unang yugto ng Chi Refine ng Chi stage. Gusto raw ba niya na makipaglaban siya sa kanilang 4th senior sister na umabot na ang antas sa Nascent Soul stage, nagpapatawa raw ba siya sa kanya? Sabay tumalikod na nga ang ating bida upang makaalis na sa lugar, at sa kanyang pag-alis ay pinigilan naman siya ni Su Maoqing dahil huwag raw muna itong umalis. Pero sa hindi inaasahan ay natisod ang paa ni Su Maoqing sa kanyang pagtakbo, at ito ay nagdulot upang kanyang matulak ng malakas ang ating bida, sa kaganapan ay nahulog ang mga maraming libro at ito ay sapat na upang lumikha ito ng malakas na ingay. Makikita silang dalawa na sabay na bumagsak sa sahig at nagtanong si Su Maoqing sa ating bida na kung ayos lang raw ba ito, tumugon naman sa kanya ang ating bida na halatang hindi ito maayos na maayos lang raw siya. Ngunit mas lalo pang pinatungan ni Su Maoqing ang ating bida dahilan upang halos mahimatay na si Xiao Yifeng sa bigat nitong kanyang senior sister, pero sa kasamaan na palad ay nakaramdam ng matinding takot itong si Su Maoqing dahil ang kanilang ika-4 na senior sister ay naglakad papalapit sa kanila na nanlilisik ang kanyang mga mata halatang hindi niya nagustuhan ang kanilang nilikhang ingay sa kanyang lugar. Makikita sa mukha nitong si Su Maoqing na para ng isang daga na nakahawak sa ating bida, na kanyang sinaad kay Xiao Yifeng na sa kasalukuyan raw nila na sitwasyon ngayon ay sila ay nasa alanganin, sagot naman sa kanya ng ating bida na tama raw siya. Kinakailangan na daw nilang dalawa na makaalis dito. Maririnig na nga sa loob ng buong silid ang malakas na enerhiya ang bigla na lang sumabog, dahil sinuntok ng sobrang lakas ng kanilang ika-4 na senior sister ang pader, na kanyang sinabi sa dalawa na huwag raw silang mag-alala, dahil ang totoo hindi naman talaga siya isang tao na parang demonyo. Lumipat naman ang eksena sa Huanghan Palace, dito ay makikita si Han Yan na mahinhin na naliligo, at mayroong tumawag sa kanya na kanyang tagasunod. Sambit pa nito na pagkatapos raw maligo ng kanyang master, siya daw at si Immortal Bai Yun ay mayroong mahalagang pag-uusapan. Inutusan lang naman ni Han Yan ang kanyang tagasunod na sabihin raw niya sa kanila na hindi siya pupunta sa gaganapin na meeting, na agad naman na pinasangayunan ng kanyang tagasunod ang inutos ng kanyang master. Nang nakaalis na ang tagasunod ni Han Yan ay kanyang iniisip na nagtataka raw siya kung kumusta na raw ba ang kalagayan ng bastard na si Xiao Yifeng doon sa Wanyan Palace. Samantala ang iba naman na taga-silbi ni Han Yan ay nagtataka na kung ano raw ba ang nangyari sa kanilang master magpasa hanggang ngayon ba ay galit pa rin siya. Ayon naman ng isang babae na simula raw na bumalik dito ang kanilang master ay palagi na lang masama ang kanyang mood. Huwag na lang daw muna nilang pasukin ang kanyang silid sa ngayon. Ngunit nagulat itong dalawang babae na lumabas ang pawis sa kanilang mukha dahil mayroong malakas na enerhiya ang nanggaling sa loob ng paliguan ng kanilang master. Ang may kagagawan pala nito ay si Han Yan. Makikita sa kanyang buong paliguan ay umaapaw ang maraming mga yelo. Nang natapos na sa kanyang pagligo si Han Yan ay kanyang iniisip na nagdagdag pa daw siya ng mataas na grado na elixir para lamang sa ating bida. Kung ibang tao ang gumamit noon ay malapit na sana silang umabot sa antas ng Realm Foundation Building. Gaano raw ba talaga kawalang kwenta ang kanyang kwalifikasyon? Pero ang kanya raw pinagtataka bakit napagpasyahan niya na pagamitin sa lalaki na yun ang ganoon kahalaga na item. Hindi naman sila close dalawa, wala naman talaga siyang gusto sa lalaki na yun kaya lang naman niya pinagamit sa kanya ang ganoon kahalaga na item ay sa kadahilanan gusto lang niya na mabayaran ang ginawang malaking tulong sa kanya ng lalaki na yun na mapabuti ang kanyang teknik, yun lang naman ang kanyang dahilan wala nang iba pa. At dito makikita si Xiao Yifeng na nagbigay paggalang sa kanyang master dahil tinanong siya nito na kung paano raw ba niya nagawang makapag-advance sa first stage ng Chi Refining sa isa lang na gabi.
Tinugon naman ni Xiao Yifeng sa kanyang master na dahil daw yun sa tulong ng mga herbs na ibinigay sa kanya ng kanyang master. Sa mga sinabi ni Xiao Yifeng ay napapaisip ang kanyang master na si Sid Sheni na kahit binigyan pa daw siya ng mga herbs imposible naman daw na makapag-advance siya sa ganoon kabilis, samantalang binigyan naman siya ng payo ng asawa ni Su Sheni na si Lin Ziyan, na mabuti na lang nakapag-breakthrough siya. Pero huwag niyang kalimutan na huwag pa rin magyabang sa kanyang nagawa dahil baka ito pa ang maging dahilan na magiging tamad siya sa kanyang pag-cultivate. Nang nakalabas na si Xiao Yifeng sa silid ng kanyang master ay agad naman siyang sinalubong ni Xiang Changge na kanya itong binabati dahil kanya raw narinig na nagawang makapag-breakthrough ang kanyang junior brother sa isa lang na gabi. Sagot naman sa kanya ni Xiao Yifeng na swerte lang daw ang nangyari sa kanya. Kaya nagawa niyang makapag-breakthrough sa ganoon kabilis. Ngunit nagulat si Xiao Yifeng dahil bigla na lang siyang inakbayan ng kanyang senior na mayroong halong lakas. Sinabi pa niya sa ating bida na mayroong halong tuwa na parte daw ng lakas ang swerte, at ang kanyang opinyon para sa kanya ay hindi na masama ang kanyang talento, pero sumisigaw lang naman ang ating bida dahil hindi raw siya makahinga sa higpit ng paghawak sa kanya ng kanyang senior. Agad din naman na humingi ng patawad sa kanya si Xiang Changge dahil hindi raw talaga niya mapigilan ang kanyang lakas. Sagot naman sa kanya ng ating bida habang hingal na ayos lang raw yun sa kanya. Pero iniisip naman ni Xiao Yifeng na sa pagkakataon daw na ito ay kanyang pinagsama ang dalawang cultivation method. Ngunit kahit na magiging mas malakas siya, mas mabagal naman ang kanyang pag-unlad kumpara noong nakaraan niya na buhay. Ano raw ba kaya ang idinagdag ng kanyang asawa sa panahon na yun sa cultivation method? O baka mas mabuti lang talaga ang kanyang cultivation talent? At lumipas na nga ang 2 taon, dito nagulat ang dalawang mag-asawa dahil nakita nila na umaapaw ang enerhiya sa courtyard ni Su Maoqing, dahil ito ay nakapag-advance sa 7th stage ng Qi Refining. Sa nakita ni Su Cheni ay kanya na lang nasabi sa kanyang asawa na ang galing talaga raw ng kanyang anak dahil kahit na pinipigilan niya ang kanyang realm sa foundation madali pa rin para sa kanya ang makapag-breakthrough. Sagot naman sa kanya ng kanyang asawa na kumpara daw sa kanya, ay mas nag-alala pa siya doon sa iba. Sa binanggit na mga salita ni Lin Ziyan ay nainis sa kanya si Su Cheni dahil huwag na raw niyang ipaalala sa kanya ang bagay na yun, dahil mas lalo lang siyang magagalit. At nang nakalabas na sa kanyang silid si Su Maoqing ay agad naman niyang hinanap ang kanyang junior brother dahil siya raw ngayon ay nag-breakthrough at nasaan na raw ba siya ngayon. Makikita lang naman ang ating bida na kanyang binabati ang kanyang senior sister sa kanyang matagumpay na pag-breakthrough, pero mahahalata sa kanyang mukha na ito ay tila ba malungkot. Ngunit nang pagtingin ni Su Maoqing sa ating bida ay masyado siyang nagulat na kanya siyang tinanong na kung bakit nananatili pa rin siya sa antas ng 4th stage of Qi Refining, nakangiti lang naman na tumugon sa kanya si Xiao Yifeng na ang kanya raw kwalipikasyon ay masyadong masama. Samantala makikita naman si Lin Ziyan na kanyang pinapahinahon ang kanyang asawa na si Su Cheni dahil halos gusto na niyang sugurin ang ating bida sa sobrang inis. Na kanyang sinabi sa kanyang asawa na 2 taon daw ang kanyang nilaan kay Xiao Yifeng. Alam raw ba niya kung ano ang kanyang ginawa para sa kanya? Ibinuhos raw niya sa kanya ang kanyang maraming mga resources sa loob ng 2 taon, kahit ang isang batugan na baboy ay mas mabilis pa sa kanya mag-cultivate, na sayang lang ang kanyang maraming mga kayamanan na nawala ng dahil sa kanya. Sinabi din niya sa kanyang asawa na kinakailangan na raw niya ngayon na umuwi, dahil hindi talaga niya kayang makita ang pagmumukha ni Xiao Yifeng at baka hindi siya makapagpigil ay baka kanya pa siyang masapak. Sagot naman sa kanya ng kanyang asawa na kung ganoon ay sabay na silang dalawa na umuwi doon. Nagtanong naman si Xiao Yifeng sa kanyang senior sister na kung bakit ang bilis raw umalis ng kanyang master na tila ba masama ang kanyang loob. Masaya naman na tumugon sa kanya si Su Maoqing na hindi raw nila alam kung ano ang mga iniisip ng matanda. Mas mabuti pa maglaro na lang silang dalawa ng kanyang junior brother. Hindi naman pumayag si Xiao Yifeng sa kagustuhan ni Su Maoqing na silang dalawa ay maglaro dahil kinakailangan pa niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang pag-cultivate. Pero nagulat si Xiao Yifeng na nagtataka dahil bigla na lang siyang iginapos ni Su Maoqing. Sabay lumipad si Su Maoqing na kanyang bitbit ang ating bida, hilong-hilo naman ang ating bida na kanyang tinanong ang kanyang senior sister na kung saan raw ba niya siya dadalhin. Ayon naman sa kanya ni Su Maoqing na ayos lang raw itong kanyang gagawin sa kanya dahil mabagal lang naman siyang mag-cultivate, ang 1 araw o 2 araw na hindi siya mag-cultivate ay ayos lang yun sa kanila dahil wala naman talaga silang inaasahan sa kanyang pag-unlad sa cultivation. Dagdag pa ni Su Maoqing na kanya din siyang dadalhin sa isang magandang lugar kung kaya sumunod lang ito sa kanya. Wala nang ang nagawa si Xiao Yifeng kung hindi kanya na lang pinasangayunan ang mga sinabi sa kanya ng kanyang senior sister.
Pero sa kanyang isip-isip na hindi raw talaga niya akalain na maging ganito kabagal ang kanyang pag-cultivate ng pinagsamang dalawang teknik, ano daw ba kaya ang ibinigay sa kanya ng kanyang asawa sa panahon na nakapag-breakthrough siya sa isa lang na gabi. At mas lalong nakaramdam ng pagkabahala si Xiao Yifeng dahil nagsaad sa kanya si Su Maoqing na ihanda raw ng kanyang junior brother ang kanyang sarili dahil ngayon mas bibilisan pa niya ang kanyang paglipad. At dito tuluyan na nga na binilisan ni Su Maoqing ang kanyang paglipad, sumisigaw naman ang ating bida sa kanyang senior sister na maghinay-hinay raw ito. Pinahinahon naman siya ni Su Maoqing dahil basta kasama raw niya siya ay wala siyang dapat na ikatakot. Ngunit napatigil si Su Maoqing sa kanyang paglipad dahil mayroon siyang nakita na kakaiba sa kanilang unahan. Dahil dito ay mabilis na bumaba si Su Maoqing upang kanyang matingnan kung ano ang kanyang kakaiba na nakita kanina galing sa itaas. At nang paglapag nila sa lupa ay napatakip na lang si Su Maoqing sa kanyang ilong, habang si Xiao Yifeng naman ay halos masuka na sa sobrang baho sa buong lugar. Dahil pala sumambulat sa kanilang harapan ang isang malaking bangkay ng beast na buto na lang ang natira sa kanyang ibang parte sa katawan, na para bang hindi basta-basta ang nilalang ang may gawa nito. Nang kanila nang nilapitan ang bangkay ng malaking beast ay nagsaad si Xiao Yifeng sa kanyang senior sister na tingnan raw niya ang tinamo na sugat nitong bangkay ng beast, ito ay pinatay sa isa lang na pag-atake. Inis na inis naman itong si Su Maoqing dahil ito raw ay isang beast na pinalaki mismo ng kanilang Wuya Palace. Sino raw ba kaya ang walang hiya na nilalang na nagtangkang kalabanin ang kanilang Wuya Palace? At pinalabas na nga ni Su Maoqing ang maliit na bola, sabay kanyang ipinalabas galing sa loob ng bola ang kanyang alaga na si Whitey dahil siya raw ang kanyang gagamitin para kanilang malaman kung sino ang nilalang ang may gawa sa pagpatay ng kanilang pinalaki na beast. Matapos doon ay inamoy na nga ni Whitey ang bangkay ng beast. Saad pa sa kanya ni Su Maoqing na hanapin raw niya dito sa gubat kung sino ang may gawa nito. Nang nakaalis na si Whitey upang hanapin ang salarin sa pagpatay ay nagsalita ang ating bida kay Su Maoqing na ang bangkay raw ng Gale Wolf ay umabot na ang antas sa 5th stage ng Chi Refining, at sa kanyang palagay isang malakas na nilalang ang posibleng may gawa nito. Ayon naman sa kanya ni Su Maoqing na huwag raw siyang mag-alala dahil sila ngayon ay nasa likod ng bundok, at pinalinis na rin ng kanyang magulang ang mga malalakas na halimaw dito. Makikita naman itong si Whitey na tumakbo ng mabilis upang tumungo sa kinaroroonan ng dalawa. At nang dumating na siya sa kinaroroonan ng dalawa ay agad naman itong tumakbo pabalik upang kanyang ituro sa dalawa ang kanyang mga nakita, sambit pa ni Su Maoqing sa ating bida na magmadali raw silang sundan ang kanyang alaga na si Whitey dahil mayroon siyang nakitang kakaiba doon sa unahan. Habang tumatakbo ang dalawa ng mabilis ay inutusan naman ni Su Maoqing ang kanyang alaga na si Whitey na mag-transform daw siya sa kanyang orihinal na anyo. At nang nakapag-transform na si Whitey ay tumigil naman ito sa kanyang pagtakbo na tila ba mayroon itong kakaiba na nakita sa kanyang harapan. Sa biglaan na pagbabago ng ikinilos ni Whitey ay nag-alala na tinanong siya ni Su Maoqing na kung ano raw ba ang kanyang problema. Dahil pala nakita ni Whitey sa kanilang buong paligid ang maraming bilang ng mga lobo na wala ng mga buhay. Sa mga nasaksihan ni Su Maoqing ay masyado siyang natulala na hindi makapaniwala na nakaramdam ng matinding takot. Pero sa kasamaan na palad habang abala pa sila sa pagtingin sa mga maraming bangkay ng mga lobo ay wala silang kaalam-alam na mayroon palang isang malaking buntot ng ahas na akma na silang atakehin. Agad din naman napansin ni Xiao Yifeng na mayroon palang isang dambuhalang ahas na papasugod na sa kanila ay kanyang sinigawan si Su Maoqing na tumingin raw siya sa kanyang likod. Nang tumama na sana ang buntot ng malaking ahas kay Su Maoqing ay sa kabutihan na palad na gawang maligtas ng ating bida ang kanyang senior sister, upang hindi ito matamaan ng buntot ng malaking ahas, nang dahil sa pagligtas ng ating bida sa kanyang senior sister ay nakaramdam siya ng matinding pagod sa kanyang katawan na kanyang tinanong ang kanyang senior sister na kung ayos lang raw ba ito. Pero nagulat silang dalawa dahil bigla na lang tumilapo ng sobrang lakas si Whitey dahilan upang maputol ang maraming puno kung saan siya tumama. Nang nakita ni Su Maoqing ang sinapit ng kanyang alaga na si Whitey sa kamay ng malaking ahas ay halos hindi siya makagalaw, na kanyang sinisigaw ang pangalan ng kanyang alaga. Dahil doon ay makikita itong si Whitey na agad na nawala ng malay dulot ng kanyang tinamong malaking pinsala sa katawan. Dali-dali naman na ipinalabas ni Su Maoqing ang kanyang maliit na bilog na bagay upang kanya nang papasukin dito ang kanyang alaga. Nang nakabalik na si Whitey sa kanyang lalagyan ay lumabas naman ang pawis sa mukha ni Su Maoqing dahil sinabi sa kanya ng ating bida na tingnan raw niya sa kanilang itaas. Dahil pala itong malaking ahas ay naghahanda na ng malakas na pag-atake galing sa kanyang bibig upang kanyang tapusin ang buhay ng dalawa. Ang dalawa naman sa kanyang ibaba ay hindi na nila alam kung ano ang kanilang dapat na gawin laban sa inilunsad na pag-atake ng malaking ahas.
Wala nang ang ibang nagawa itong si Su Maoking kung hindi napamura na lang siya na kanyang inihanda ang kanyang kasanayan, ito ay ang Illusion Sword, at wala na nga nasinayang na oras si Su Maoking dahil agad niyang pinakawalan ang kanyang teknik papunta sa atake ng dambuhalang ahas. Dahil dito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa buong gubat, matapos hamupa ang malaking pagsabog ay nag-alala na nagsaad ang ating bida sa kanyang senior sister na hindi raw maganda ang kanilang sitwasyon ngayon, dahil ang mga natira galing sa pagsabog ay halos mga lason, ang mga ito ay humalo sa hangin. Ngunit mas lalong nagulantang ang ating bida dahil ang kanyang senior sister ay hindi na kinaya ang kanyang sarili dahil malapit na itong mawalan ng malay dulot ng umabot na ito sa kanyang limitasyon, pasigaw pa na sabi sa kanya ni Xiao Yifeng na huwag raw itong matulog sa ganitong sitwasyon nila ngayon. Nang nakita ng dambuhalang ahas na wala ng malay ang isa sa kanyang target ay dahan-dahan itong lumapit sa kanila. At nang nakita ni Xiao Yifeng na nasa malapit na ang dambuhalang ahas ay kanyang binigyan ng signal ang kanyang senior sister na gumana raw ang kanilang plano, oras na daw ng kanyang senior upang muli na namang maglunsad ng pag-atake. Dahil sa ibinigay na hudyat ng ating bida ay agad na minulat ni Su Maoking ang kanyang mga mata na nanlilisik na kanyang sinabi sa dambuhalang ahas na mas mag-alala pa daw siya kung hindi ito kusang lumapit sa kanila. At dali-dali na nga na tumalon si Su Maoking sa harapan ng dambuhalang ahas na kanya itong inatake gamit ang kanyang pinakamalakas na sword technique. Sa atake na ito ay napaatungal ng malakas ang dambuhalang ahas dahil ramdam niya ang pinsala sa kanyang katawan. Makikita si Su Maoking na kanyang tinitingnan ng dambuhalang ahas na sumisigaw sa sobrang sakit na kanyang pinipilit ang kanyang sarili na makatakas sa sword formation na nilikha ni Su Maoking. Makalipas ang ilang sandali ay dito matagumpay na nga na naitali ni Su Maoking ang dambuhalang ahas gamit ang kanyang sword aura. Nang tuluyan ng hindi makagalaw ang dambuhalang ahas ay agad naman lumapag si Su Maoking kung nasaan ang ating bida, at ito ay nagpapasalamat kay Xiao Yifeng sa kanyang ginawang tulong. Nang malapit ng bumagsak dahil naubusan na ito ng lakas ay agad naman siyang sinalo ng ating bida, sinabi pa sa kanya ni Xiao Yifeng na mag-ingat daw ang kanyang senior sister. Ayon naman sa kanya ni Su Maoking na ayos lang raw siya, ngunit aksidente siyang nalason ng venom ng malaking ahas. At nag-alala pa niyang sinabi kay Xiao Yifeng na magmadali na raw silang bumalik at kanilang iulat sa kanyang mga magulang patungkol nitong kanilang nahuli. Ngunit sa kasamaan na palad dahil bigla na lang silang nakaramdam ng pagkabahala dahil bigla na lang nagkaroon ng malakas na pressure sa kanilang paligid. At makikita ang mga sword aura na nakatali sa dambuhalang ahas ay dahan-dahan na naglaho. Hindi naman makapaniwala si Su Maoking sa kanyang nakita dahil sinabi raw ng kanyang mga magulang na hindi magagawang masira ng isang beast na nasa antas ng chi refinement ang kanyang teknik na ginamit ngayon. Sa sinabi ni Su Maoking ay nakaramdam ng pagkabahala si Xiao Yifeng dahil ang ibig lang daw na sabihin nito, ang malaking ahas na kanilang nakalaban ay lagpas pa ang kanyang antas sa kanilang inaasahan. At mas lalo silang nakaramdam ng pagkabahala dahil tuluyan ang nakatakas ang dambuhalang ahas sa teknik na ginamit sa kanya ni Su Maoking, na kanila na lang nasabi na itong bistro na ito ay nasa antas na ng Foundation Establishment Realm. Nang papasugod na sa kanila ang dambuhalang ahas ay inutusan naman ni Su Maoking ang ating bida na manatili lang raw muna siya sa kanyang likod. Kanya raw pipilitin ang kanyang sarili na kanyang malabanan itong malaking ahas. Nang hinampas na ng malaking ahas ang kanyang buntot ay matagumpay naman itong naiwasan ni Su Maoking, kasabay nito ay si Su Maoking na naman ang umatake sa dambuhalang ahas gamit ang kanyang sword aura. Iniisip naman nitong si Su Maoking na hindi raw ito maganda ang kanilang sitwasyon ngayon dahil itong katawan ng malaking ahas ay masyadong matigas. Kinakailangan niyang mag-isip ng paraan kung ano ang kanyang dapat na gawin. Sabay tumalon siya upang muli na naman niyang atakihin ang dambuhalang ahas at agad siyang lumitaw sa itaas ng dambuhalang ahas upang kanyang atakihin ang ulo nito. Ngunit napatigil sa paggalaw si Su Maoking dahil nakatingin ito sa kanya habang ginagamit nito ang kanyang kasanayan. Sa nangyari ay natulala na lang itong si Su Maoking dahil ang lason daw sa loob ng kanyang katawan ay bigla na lang nag-react. Dahil hindi magawang makagalaw ni Su Maoking ay hinampas siya ng buntot ng malaking ahas, mabuti na lang mayroon siyang nilikha na barrier upang hindi siya tuluyan na matamaan nito. Pero kahit na ganoon makikita pa rin sa kanyang barrier na ito ay dahan-dahan na nagkaroon ng bitak. At hindi na nga kinaya na madepensahan ng barrier na nilikha ni Su Maoking ang atake ng dambuhalang ahas ay tuluyan na nga itong nawasak na nagdulot upang siya ay bumagsak sa lupa ng sobrang lakas. Dahil dito ay nagkaroon ng malaking pinsala si Su Maoking sa kanyang katawan, kahit pinipilit niyang tumayo ay hindi niya magawa dahil naubusan na siya ng lakas at sabayan pa ng lason na kanyang nakuha kanina.
Nasabi na lang niya habang akma na siyang kainin itong malaking ahas na dito na raw siya mamamatay. Ngunit laking gulat ni Su Maoqing dahil bigla na lang napatigil itong dambuhalang ahas sa paglapit sa kanya. Dahil pala ibinuhos ni Xiao Yifeng ang kanyang buong lakas na mapigilan ang dambuhalang ahas na kanyang makain si Su Maoqing, na kanyang sinabi sa dambuhalang ahas na kung inaakala raw ba nito na siya ay hindi nila mapipigilan. Makikita naman sa mukha nitong si Su Maoqing na ito ay masyado ng mahina na wala ng kabuhay-buhay na kanyang binanggit ang pangalan ng ating bida, samantalang si Xiao Yifeng naman ay halos pumutok na ang ugat sa kanyang buong katawan upang kanya lang mapigilan ang dambuhalang ahas na hindi makalapit sa kanyang senior sister, dahil dito ay umangat ang katawan nitong dambuhalang ahas upang ito ay ihagis ni Xiao Yifeng papunta sa kanyang likod. Makalipas ang ilang sandali ay matagumpay na nga na nagawang may hagis ng ating bida ang dambuhalang ahas papunta sa kanyang likod at kitang-kita ang mga puno kung saan ito bumagsak ay ito ay naputol. Matapos may hagis ni Xiao Yifeng ang dambuhalang ahas ay agad naman siyang lumapit sa kanyang senior sister upang kanya itong matulungan, nang kanya na itong binuhat ay inutusan niya ang kanyang senior sister na magbigay raw ito ng signal sa kanilang Wuya Palace upang silang dalawa ay matulungan dito. Dahil doon ay pinakawalan na nga ni Su Maoqing ang kanyang hawak-hawak na signal talisman upang malaman ng kanyang magulang ang kanilang kasalukuyan na sitwasyon ngayon, pero mahahalata sa mukha ng ating bida na ito ay para bang mayroong binabalak. Habang dahan-dahan na ibinaba ni Xiao Yifeng sa gilid si Su Maoqing ay humingi naman sa kanya ng patawad si Su Maoqing dahil kasalanan raw niya ang lahat. Seryoso lang naman na sinaad sa kanya ni Xiao Yifeng na huwag raw mag-alala ang kanyang senior sister dahil ngayon siya na ang bahala sa lahat. Sabay lumingon si Xiao Yifeng sa kinaroroonan ng dambuhalang ahas na mayroong seryosong tingin, dahil ngayon siya na naman ang kikilos, at kanyang hinahanda ang kanyang sarili para kanyang labanan ang dambuhalang ahas na papalapit na sa kanila. At sinuntok na nga ni Xiao Yifeng ang katawan nitong dambuhalang ahas na kanyang nasabi na maganda raw ito na pagkakataon para sa kanyang pagsasanay. Matapos sinuntok ni Xiao Yifeng ay hingal na hingal ito sa harapan ng malaking ahas, at kanyang iniisip na hindi raw ito maganda dahil ang kanyang isang braso ay parang nabali, masyado raw malaki ang pagitan ng kanilang cultivation nitong malaking ahas, kahit nais man daw niyang mapatagal ang kanilang laban ay hindi pa rin niya ito kakayanin. Pero nagulat si Xiao Yifeng sa kanyang nakita na nakaramdam ng takot, dahil pala nakita niya ang dambuhalang ahas sa kanyang harapan na muli na naman itong naghahanda ng malakas na atake galing sa kanyang bibig, na kanya na lang nasabi na hindi raw ito maganda. At dali-dali na nga siyang tumakbo ng mabilis upang kanyang pigilan ang binabalak ng malaking ahas para hindi madamay ang kanyang senior sister na hindi na makagalaw dulot ng malaking pinsala sa kanyang katawan. Nang nakalapit na si Xiao Yifeng sa dambuhalang ahas ay agad naman niya itong sinipa ng malakas para hindi matuloy ang pag-atake nito, at nasabi na lang niya na sa kabutihan daw na palad na gawa niyang mapigilan ang binabalak na pag-atake nitong dambuhalang ahas. Pero nagulat si Xiao Yifeng dahil mabilis naka-recover ang ahas sa kanyang balanse at mabilis niyang hinanda ang kanyang buntot para kanyang hampasin ang ating bida, nang tuluyan ang hinampas ng dambuhalang ahas gamit ang kanyang buntot kung saan nakatayo si Xiao Yifeng ay lumikha ito ng malaking pagsabog sa buong lugar. Nang tuluyan ng hamupa ang malaking pagsabog ay nagtataka ang dambuhalang ahas dahil bigla na lang naglaho sa kanyang harapan ang ating bida, at nang pagtingin niya sa kanyang likod ay dito nakita niya ang ating bida na ito ay nakalambitin sa kanyang likod. At upang mahulog si Xiao Yifeng sa likod ng malaking ahas ay ibinunggo ng ahas ang kanyang katawan sa mga malalaking puno. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin bumitaw si Xiao Yifeng sa kanyang mahigpit na paghawak sa likod ng malaking ahas. Sa ginawang kilos ng malaking ahas ay napamura na lang itong ating bida na kanyang pinipilit ang kanyang sarili na hindi bumitaw sa kanyang mahigpit na paghawak. Sabay nagpapalabas siya ng aura sa kanyang kamay na kanyang sinabi sa malaking ahas na hayaan raw niya siya na kanya itong gamitin laban sa kanya. Dahil dito ay napasigaw ng malakas ang dambuhalang ahas sa ginawang atake sa kanya ng ating bida dahil ang tinamaan sa parte ng kanyang katawan ay ang kanyang vital point. Pero kahit na ganoon ay makikita si Xiao Yifeng na ito ay tumilapon galing sa katawan ng dambuhalang ahas, at ito ay nagdulot na siya ay tumalbog sa lupa hanggang siya ay tumama sa isang malaking puno. Makikita si Xiao Yifeng na halos hindi na niya mag-alaw ang kanyang katawan dahil nagtamo siya ng malaking pinsala sa kanyang buong katawan na kanyang nasabi na sa kasamaan daw na palad binigyan lang niya ng pinsala itong malaking ahas, hindi niya ito nagawang mapatay, samantala itong malaking ahas naman ay galit na galit sa ating bida na kanyang ibinuka ang kanyang bibig upang lamunin niya ng buo ang ating bida.